ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Sulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kapuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Usapan time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. Prestigiosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards. 1878 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good.
It is common among families, especially in the countryside, to own several hectares of land. Mostly were inherited from the older generation and passed to the later generations. However, as time passes by, only a few of the current generation would have an interest on the vast land they have inherited. When in the early years, the older people are into acquiring vast areas of land, the younger people today would rather work in a rented space to earn a living. This is the case of husband and wife Jose Ray Dipon, a seaman by profession, and attorney Emmeline Arboleda Dipon, a former Capiz General and the founder of the Tree Huggers Movement Incorporated, who owned a few hectares of land but would eventually buy the portions owned by their immediate families. They were able to acquire a total of 20 hectares of land. The problem, however, most of these lands used to be sugarcane and corn plantations. These are lands with no existing trees and other vegetation, as required by the prior crops. Seeing the sorry state of the land, they decided to start planting it with fruit trees, and with the help of a friend who offered them seedlings of cacao trees under a pay-later scheme, they made the first step of what is now a plantation of more than 3,500 fruit-bearing cacao trees, covering at least 4 hectares of land, and the planting continues today. They have also started planting other fruit-bearing trees. As Jose would say, they planted the cacao trees without any prior knowledge on how to take care of the crop and how to manage it. During the pandemic, Jose decided to stay for good and get serious with farming and cacao planting. He attended several trainings about cacao management and value-adding products. This gave birth to the Dariagan Arboleda and Dipon, or Dad's Farm in Barangay Old Gia, Maayon, Capiz. He encouraged his immediate families, who also own lands, to plant cacao trees, and the farm workers in the farm are his relatives, giving them the opportunity to earn income without staying away from their families. It was not a smooth sailing experience, however. They were learning along the process of planting the trees up to its fruit-bearing trees. Typhoon Agaton back in April 2022 battered most of his cacao trees, which made Jose frustrated. It was in one of the trainings sponsored by the Department of Agriculture Western Visayas. Jose's passion reignited after one of the speakers told him to consider his losses as an investment. While they had started producing tableya back in 2015, Jose and Emmeline decided to start producing chocolates in 2022 after he retired working overseas. Today, Ogia, the chocolate brand which got its name from their barangay, is seeing supply around Capiz and Iloilo. They have also brought their chocolates to Manila, especially during exhibits. Siyempre, biglang niya ang nagtulod sa akin na mag-guilty untat sa pagka-OFW, pagkasiman, tungod sa pandemic. Doon nahadlok man ko at that time na grabe gid ang infection sa all over the world. Nag-decide na lang gid ko nga maguntat kay tuod nakita ko naga-fruit na ang amon nga mga bintanon nga kakao, amat-amat na gadamo. Dito na ko nag-umpisa dayon na ibalik namon ang tradisyon sang pag-ubra sang tableya. At the same time, dito na ko naga-research upod sa mga taga-DA to add value sa kakao. So dito nag-umpisa na ang
paglantaw ko sa fine chocolates na bean to bar. Sa umpisa, ang bulig na una ginhatag sa akon sa DA is encouragement. Tungod nga nakaumpisa na kami, gindugangan na nila ang amon nga mga knowledge sa pagtanom, sa pag-propagate pagod, kag ang isa pa is may mga interventions na sila like mga seminars dito ko na appreciate ko gid ang mga seminars kay kadamo-damo gid ko natunan. Aside from that nga hindi gid ko ya nagdako sa uma, city boy ako ya, so wala gid ko idea. Ang DA lang gid ang nakahatag sa akon sang basic knowledge kada dito man na dubisa ang akong love sa pagpanguma, no? Hindi lang na mambal natin na doon napilitan lang, kundi nga nagustuhan ko din kag nahiligan ko na ang pagpanguma. Kag ang DA, madamo na sila sang ginpangatag sa ako ng mga sa amon nga pag harvest ining mga tree namon, ang mga water impoundment namon ining mga drums, ang rotavators, greenhouse, technical support, kag ining may mga ginahatag sila nga mga abunuman. On the other hand, their production averages 1,000 bars a month. They are now producing 70% dark chocolate, milk chocolate, dark chocolate, dark chocolate with nuts, milk chocolate with nuts, white chocolate with cacao nibs, and keto sugar-free chocolate. In the recently concluded Cacao Congress in Cebu City, Dad's Farm Chocolate placed third in the Philippine First Flavored Tableya Making category out of 25 MSMEs in Waterfront Hotel Cebu last July 29, 2024. He infused red mullet, or even cooked salmonete, and nipa syrup in his Tableya entry, proving that the chocolates produced in Capiz are now at par with the quality of other established producers across the country. Through the High Value Crops Development Program, or HBCPD, of the Department of Agriculture Western Visayas, Dad's Farm received additional farm support and implements. HBCPD provided them a rotavator, greenhouse, solar plastic, and drums for water storage. These, along with several training programs on cacao production and value adding, are in place as part of the continuing support of DA Western Visayas to the cacao farmers. The region produces around tons of cacao seeds every year. Its growth has helped propel the agricultural sector as one of the main economic drivers in Western Visayas. This is your Department of Agriculture, Western Visayas. Maayong aga sa aton yung mga tagpalamati, sa aton yung mga viewers, maayong online, sa aton yung Facebook live streaming, sa aton yung mga farmers, sa aton yung mga fisher folk, sa aton naton yung mga agricultural technician, ang aton man ng mga municipal agriculturist, ang aton provincial agriculturist, and sumuman, ang aton yung city agriculturist. Dinatawag man naton ang Regional Executive Director sa DA Western Visayas, Director Dennis R. Arpia, kagang aton mga Regional Technical Director for Research and Regulation, Director Zardina B. Cuello, and for Operation and Extension sa ating OIC Director, si Ma'am Maria Teresa Solis, and the rest of the men and women of the Department of Agriculture Western Visayas sa mga attached agencies naton, maayong aga sa ating tanan. Isa na naman kaadlaw, panibagong mga impormasyon ng ating pag-diskusyonan, ini may kaabtanan sa pinakabago, pinaka-latest ng mga updates sa National Meat Inspection Service Region 6. Ibalaw nato ng insuki na nato sa ginanaton episode ang NMIS. Halin pa last year, tugtog subong, galing subong, bago na naman nga adlaw, ibalaw nato ang
pinakabago na naman nga mga panugyan o kung mga advisory sa pila sa mga kaupod natin ng mga resource speaker sa ato ng programa Subo nga aga. Pag-aistoryahan natin, kaupod ang Meat Inspector 3 sa National Meat Inspection Service Region 6, si Ma'am Arthur A. Bactong, Sir Eugene Mark S. Taclas, at si Ma'am Chenely M. Campbell. Sir Ma'am, briefing sa ating mga viewers. Good morning sa tanan. Nada sa ating mga tagpalamati. Ayun. And yes, umpisahan na natin ang ating interview. Ang muna natin yung kumangkot for the ano ang pinakabago, ma'am, no? Na meat safety campaign na Gindon sa NMIS 6 kag diinigin pa tayo. Good morning. Sa gihapon, ang National Meat Inspection Service nagapadayon sa implementar sa meat safety campaign to protect public health para ma-promote ang hygienic practice sa animal slaughtering kag to ensure safe and quality meat for human consumption. Ang pinaka-latest na mo naging conduct amo ang meat safety awareness seminar sa July 29, 2025 sa LGU President Rojas Capiz kag sang August 6 sa LGU Putotan. Ang mga nag-attend, ang mga dealer, traders, vendors, kag handlers na halin sa merkado kag roadside vending. Yes, next natin yung kumangkot. Ano naman ang mga tema kag mensahe ng gin-promote sa mga kampanya natin sa NMIS 6 subong naman nga 2025. Ayun, sir. So aside from the meat safety awareness advocacy seminar na nabanggit po ni Ma'am April, meron po kami tinatawag na Meat Safety Consciousness Week, which is actually ginaganap po every third week ng October. And actually, this is a month-long, nag-i-month-long activity po siya for the National Meat Inspection Service. And ang tema nito ay kaligtasan ng karne tungo sa bagong Pilipinas. And kasama po sa mga activities na ginagawa ni NMIS ay Meat Safety Advocacy Seminar, kasama po yung Linis Bahay Katayan, tree planting, hanging of streamers, among others. Thank you so much, ma'am. No? Paano naman nag-participar, ma'am, sir, ang NMIS 6 sa kapandama niya sa animal welfare and hygiene standards, especially sa ating mga local meat handlers? Bali, sir, nag-participar si NMIS sa patagsang animal welfare base sa pag-train naton sa aton nga mga local government units, amo na ang aton nga basic meat inspection training. Tapos, sir, bali, ginatudlo naton sa ila pag ang animals mag-uwi pasulod sa aton na maikatayan or slaughterhouse, dapat ang animals ay hindi stress-free, kag healthy ang animals, sir. And talking about seminars naman for mga orientation, ano ang mga seminars o orientation events na conduct sa NMIS 6 para naman na sa ating mga meat handlers at mga market vendors? Ayan. So, yung ating meat safety advocacy seminar, sir, kasama po dyan yung ating meat handlers and meat vendors. And another one na orientation po natin ay yung tinatawag natin na SOMOS or yung Slaughterhouse Operations and Management Orientation Seminar. So, isa po sa mga attendees natin dito ay yung ating mga butchers at ang ating meat handlers kung saan binibigyan po sila ng familiarization sa day-to-day operations sa slaughterhouse, kasama po yung functions ng officers, personnel na involved sa management and operations, kasama din po yung humane and hygienic slaughtering procedures and importance na meat inspection, hygiene and sanitation, kasama din po dito yung waste management and record keeping. And at the end of the seminar orientation po, nagkakaroon tayo ng dry run kung saan po makikita ng ating mga butchers and ng ating meat handlers kung paano po yung dapat na pagsagawa ng ating operation inside the slaughterhouse. So, bilang mo, ma'am, sino kang bilang target na participants sa mga training sessions natin? And ano usually ang mga key topics? Ang numbers ng target participants naman nagdepende na siya sa kung pila ang ihatag sa LGU na ipakandakan nila. Ang mga key
topics naton, specifically sa food safety, number 1 is ginapakilala naman anay kung sino sa NMIS kag kung ano yung mga function. Next is ang food handling, ang basic traits ng food handlers na ginasiguro naman yung may ara sila health certificate, naka-attend sila sa health safety seminar namon, kag ang personal hygiene, syempre ginasiguro daton na ang pagtatap sa ilang kaugalingon before sila magkadto sa dutyhan, nakapaligo, mga basic lang na sa soy, nakapaligo, nakatoothbrush, kag ang proper hand washing. Kag ang next is ang AO5, ano na siyang administrative order, ang rules and regulation and hygienic handling of newly slaughtered meat. Kag ang AO6, sa hygienic handling of chilled frozen and third meat and meat markets. Thank you, ma'am. And ano naman ang kolaborasyon sa kolaborasyon sa NMIS 6 sa ating mga local government units, sa ating mga universities, kada private sector para naman yan sa pagpasalyo sa ating campaign. Naghahatag ang isang technical assistance sa LGU, specifically sa mga nagatuyo na magpa-accredit sa slaughterhouse from local registered meat establishment to single A, kag kung possible na classify sila sa double A classification. Sa mga university, nagabaton kami sa OGT. Ini nagalabot sa isa ka bulan or hasta makompleto nila ang 240 hours na gina-require sa eskwelahan. Ang mga estudyante ginadala namon sa slaughterhouse, dressing plant, kag sa mga cold storage para nga maka-experience kag makita nila ang obra namon as meat inspector. At the same time, nagakandak man kami sa food safety seminar kag enforcement para mamonitor namon nga masunod nila ang aming mga guidelines. Yes, kaya naman kita sa ating mga outputs and recognition. Ano ang mga outputs at recognition na nakuha sa NMIS 6 halina sa ating mga local ng mga partners? Okay, sir. So, maling nakabaton man sa pinaka-plaque of appreciation kag recognition si NMIS sa ating mga local government units kag amo na ang mahatag nila sa aton sa mga technical assistance kag mga meat safety advocacy nga gina member naton sa ila, sir. Yes, thank you. And ano naman ang intensive na role sa NMIS 6 mga sa pagpatuman sa hygienic handling kag slaughtering protocols sa Iloilo kada saklan? So, actually, sir, hindi lang sa Iloilo, sir, kagaklan, kundi sa ibang pagigingagawanhanan, sir, like sa Guimaras, Antique, sa May Dumaraw, sir, hindi man paggabahin sa panay, sir, nagakanda kita sa atin ng mga meat safety advocacy. And may paano natin ginamonitor sa NMIS ang pagsunod naman niya sa meat establishment sa Food Safety Act o lang ating RA 10611 o kung meat inspection code sa Western Visayas. So sir, as for Food Safety Act natin or yung RA 10611 and Meat Inspection Code of the Philippines, RA 9296 as amended by 10536. Meron po tayong mga meat inspection officers. So kami po, Sir Eugene, ng April, kasama po kami sa mga meat inspection officers. And meron din po tayong tinatawag na deputized meat inspection officers kung saan mga partners po natin na MIs sa ating mga local government unit kung saan kami po yung nagsasagawa ng inspection sa ating mga accredited or licensed meat establishments. So, pag sinabi po natin yung accredited meat establishments, kasama po dito yung poultry dressing plant, slaughterhouses, cold storage warehouses, meat cutting plants, and meat depot center. So, meron din po tayong tinatawag sir na Meat Safety Quality Assurance Program kung saan consist po ito ng good manufacturing practices, sanitation standard, operating procedures or yung SSOP, and hazard analysis control point kung saan po make sure natin na yung mga meat establishments na ito ay sumusunod sa ating national policies and standards.
When we're just curious on law officer, ano ang mga penalty mechanisms kung, for example, may violations of meat establishments sa NMIS 6 jurisdiction? Bali sir, based sa atong meat inspection code of the Philippines, mayara kita mga penalties, imprisonments na implementar at ginabasihan ukol sa mga violation. Kag halimbawa sa mga violation na sir, pag ang hindi kita nagpa-iyaw dito sa hindi accredited na meat establishment, hindi dokumentado ang aton nga mga karne, bali nagkarga kita sa hindi accredited nga meat inspection vehicle, kag iban pa sir. Yes, awat naman sa pag-tanaw ng NMIS civil or proper meat inspection, ano ang mga public advisories na ito niya ibagawa sa NMIS 6 ma'am para sa ating mga konsumidor? Bali, sa Subuan, padayon kita nga nag-conduct sa meat inspection at advocacy seminar sa mga kaganwahanan. Kung sabihin, dinusulit-sulit, namon hambal sa mga malugbakal sa karne na dapat siguraduhin din nila na may naka-display nga MIC ang sa atong meat inspection certificate para sa local products kag COMI, Certificate of Meat Inspection sa imported. Kag syempre dapat i-check nila na ang mga baboy may tatak halin sa slaughterhouse para sigurado nag-agiin sa atong slaughterhouse kag na inspection sang deputized kag authorized natong meat inspector. Yes, and ano naman ang ating mga efforts sa NMIS 6 para mapabaskog pa rin natin ang digital transformation para sa MTV registration system o meat inspection workforce. Okay sir. Bali as of now sir, sa nahamal mo sir MTV registration system, as of now manual pa si NMIS. Pero may ara na si NMIS na in-house under development pa. And actually sir, may ara na si NMIS na running na system which is NARIS or National Meat Inspection Service Accreditation and Registration System. Amon na sir, sa ano naman na so sa mga meat establishment naton. Amon na ang sa pag-submit sa aton mga meat establishment sang ila documentary requirements para sa ila renewal or new pagbago sa nilang license to operate, sir. Wala. And if you're curious, sir, paano naman yung implement sa NMIS 6 ang awareness campaigns ang work naman niya sa antimicrobial resistance o kung AMR sa atin yung mga local mga stakeholders? As laboratory focal, ang National Meat Inspection Service Laboratory Division may annual scheduled collections ng sample for laboratory tests sa tanan na accredited meat establishment. Sa bulig sang plant officer kag deputized meat inspector naton, nag-collect kami sang sample, sang intestine na may fecal content halin sa manok, baboy kag baka. Kag submit naman inasa sa Central Meat Laboratory agad na i-process nila ang testing. Tapos ang result ginapadala balik diri sa amon kay ginahatagan namon copy ang aton mga meat establishment. And the last two na lang, ano ang mga ginaset na long-term goals o target sa NMIS 6 para naman niya sa food safety at meat inspection sa masunod naman niya ang mga Pinoy? So, isa po sa long-term goal ni NMIS for food safety, particularly sa ating meat inspection, ay yung pag-standardize po ng ating mga tinatawag na locally registered meat establishment. So, ang goal po natin is ma-accredit sila or ma-license sila into single A meat establishment to double A. So, pag sinabi po natin single A, sinusunod po nila yung minimum adequacy ng livestock and farms na in-slaughter natin sa slaughterhouses. And within the city or municipality lang po yung distribution nito. And then yung
sunod na wall po natin, from single A ay maging double A standard po sila, which is semi-automated na po yung kanilang facilities, and yung operational procedures po nila ay sufficiently adequate sa pag-slaughter ng ating food animals. And of course po, yung mga meat establishments na ito ay sumusunod po sa ating good manufacturing practices and sanitation standard operating procedures po. Thus, there you have it mga ka-Adri. Nabatihan natin ang pila pa mga updates sa the latest na mga progress, especially sa atong National Meat Inspection Service dun sa Division 6. And pinapasalamatan mo natin ang kanyang mga resource keepers sa mga area na naghatag na kag-share sa mga nagbabalantos na mapalato sa ating mga local mga stakeholders dito sa Western Visayas. Sa masunod na naman na episode, palibago na naman ng topic ng ating pag-istoryahan, kahit makaupos naman natin ang pila ka mga key officials at mga personnel sa mga kalaungan ng attached agencies sa ibalat ng Department of Agriculture, Western Visayas. Sa liwan, si John Candelario, gikan sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Maayong aga sa ating tanan. Visiting Calamansi Community Orchards of the North. Its scent, its promise, its profit. These years past, the trees bore fewer fruits. Thus, aging groves and changing markets slowly pushed this once-booming industry into the background. For decades, calamansi farming was a way of life in Guimaras. Families built homes, sent children to school, and supported communities, all with the help of a small but mighty citrus fruit. But nature had its way. Trees aged, pests spread, and many farmers turned to other crops, hoping for more secure returns. Still, the spirit of calamansi never left. And today, his story is being rewritten. Sa Inaya, ang production sa kalamansi, syempre, gamaya kung kaya sa Subong ay isang Inaya ng batila ka mga kapuno. Kalbayon, ang mga hindi makasang isang kalamansi, ang nagyapon, ang dinadala sa Bacolod, dinadala sa Iloilo. Dayon, nakita mo lang yung nag-angat-angat siya ang income tungod na dahil dami naman ang nagpapakalo tungod na dami naman sa mga production sa kalamansi dito sa Guimaras. Di ano na mga processing na production, dami na na-expand kami na isang banon. Nakita mo lang ang income during isang season, tapos dami man ang nagbakal, dami na naka-income kami kung bawi man ang mga gasto sa abono sa patalim namin. Ng kalamansi grower, almost na 7 years. Starting until now. Ang pagkakalamansi kailangan hands-on, tsaka tapos sa dedication sa pagkakalamansi. Tapos sa muna ang kalamansi sa mga seasonal lang sila. Kung paano, kailangan may technology na bago, ma-technique, mapapuna mo siya sa off-season. To bring calamansi farming back to life, the Department of Agriculture, through the Provincial Office for Agricultural Services, or POAS, stepped in with more than just savings. They brought technical know-how, a roadmap for recovery, and a renewed sense of purpose. From providing quality planting materials to hands-on training in pest management and tree rehabilitation, POAS helped transform struggling orchards into thriving farms once again. Farmers also received post-harvest training and access to support facilities, making sure every fruit harvested is fresh,
clean, and ready for the market. Okay. Now, for the specific intervention sa calamansi industry sa probinsya San Guimaras, the Provincial Office for Agricultural Services is crafting a roadmap dated 2025 to 2029. Now, this roadmap will give the direction sa ating calamansi industry sa probinsya by identifying the challenges and what would be the specific intervention would become up. So we conduct focus group discussion with the calamansi growers para na sa ilang mismo magahalin kung ano ba ang problema, ano ang ugat sa problema nila, kada mo na siya ang hatagan sa solusyon sa probinsya sa Guimaras. But no intervention works without the hands and hearts of farmers. They are the real drivers of revival. Working together through cooperatives, they embrace better practices. Their dedication is now bearing fruit. Si GBM Puso, nakabuligid sa calamansi farmers ng Guimaras, paagi sa pag-extend sa loan para maabil sa mga members sa maintenance sa ilang calamansi plantation. Kag natagan man sila access sa market na kung sabihin, katabitling na scheduling para sa baligya sa ilang mga calamansi sa kay GBMPC. Today, Guimaras farmers are doing more than just selling fresh calamansi. They're creating value. Juices, concentrates, and a variety of delicious delicacies are now part of their product lines. With support and training, they've reached saluting centers, groceries, and even online stores. Farming has become agribusiness. Ako isa ka tanong si Proseso sa Barangay Rizal, Hordan, Guimaras. Ang akong association, sa Guimaras Bag Growers Association, Production Farmers Association sa Hordan. Mga supply sa calamansi, ginakuha ko sa aming members na nag-produce sa mga calamansi growers na inspired din sa akon sa pag-produce ng calamansi, pag-process ng calamansi juice. Ano ang nagbulig sa ako mga member farmers na pag mag-oversupply ang calamansi, hindi sila madamitan at hindi makadto sa wastage ang ilang mga product. And along the way, nakita ko ang needs ng kabataan, kinanglan ma-avoid nila ang mga sodas. So, nag-decide ako na mag-supply sa central school, sa elementary school children, and nakadulog na, more or less nakadulog na sa akong income. Aside ng kabataan, makainom sa healthy drinks. The revival is just the beginning. To keep the momentum, the Department of Agriculture and POAS continues to lead the way, helping farmers integrate calamansi into diversified farms, improving nursery operations, and strengthening market access. It's a long-term vision of sustainability, where tradition meets innovation, and every orchard becomes a livelihood for generations. So, in terms of the challenges with the low yield production in calamansi industry in the province, the provincial government procured a farm production inputs like the organic and inorganic fertilizer. So, na-identify na namin si farmer, we're going to go ka mag-visit sa ilang farm, i-assess namin kung ano ang really na needs nila. Tapos dira kami maghatag sa amon na specific na intervention based on the actual scenario sa ilang farm. Through POAS, may ara kami sa naka-reserve na buffer stocks of the pesticide and insecticide. So, ang new farmer is submit siya sa report
nga may infestation sa specific na peste sa iyang kalamansi, and then ang OAS is magkakita sa ilang farm na maghatag sa nagkakaigo na technology upod na ang mga pesticide and insecticide. Limited market access. Ang muna siya ang isa ka nakugid na challenges na ginatubang sa atin ng kalamansi growers diri sa probinsya. At sa liwat, nagpasalamat kami sa Department of Agriculture through High Value Crops and Ecosito na sila naghatag sa processing center diri sa isa ka cooperative sa probinsya sa Guimaras. Now, ano ang mga benepisyo? So, ang mga farmers natin sa kalamansi growers is direct na pwede makabaligya sa cooperative, which is the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative. And then, the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative, ang wala siya man ang mag-cater sa other nilang na supply, kaya ginabaligya mo na siya outside in the Guimaras. So, ang role ni province is to connect the farmers into the cooperative. From struggle to strength, from decline to resurgence, calamansi in Guimaras is more than just a crop. It's a story of resilience, reinvention, and the enduring spirit of a farming community that never gave up. The future is bright, the fruit is green, and the comeback is real. Development. So now there's an integration not only on the agriculture part but also the environment. So that's really one thing when I look at the SLRMA project. That's something that attracts me because I know that this is not just a one-shot deal project. So apart from the 5 years, because it also has a research and development component, and the LGU is basically being serious about this project, and I think it's just the right thing that the LGU also should be serious about this project. And the third objective is to determine the adoption of soil and water conservation technologies, its benefits to farmers, and environmental impact. So these three are actually embedded in the entire implementation of the project. One thing good about SLRMA, BSWN created a technical and mentoring team to expedite the processes involved in project implementation. So the monitoring tool not only provides, not only conducts monitoring but also provides technical assistance. So every month from the national office, the disabled and those of 4 people of different expertise come down to the LGU, go around the project areas, providing technical support, interact with us, also with the farmers. So that's one good practice of this project. Nakakukino po na umaabot sa 12 million pesos mula sa Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management at mula sa Department of Agriculture National Clean Program at naging instrumento sa pagpapabilis ng implementasyon ng proyektong research and development sa mga bukirin ng mga magsasaka. Sa unang taon ng implementasyon, mayroong 13 magsasaka na nakipagtulungan na may kabuoang 20 hektarya ng lupa mula sa barangay Agcoco. Sa dulo ng taon, involved ito sa parehong barangay nang magdagdagan pa ng 23 magsasakang nakipagtulungan na may kabuoang 21 hektarya. Kabuoang 41 hektarya para sa barangay Agcoco lamang. Bago ko dumating yung CR mo dito, sa amin dito, nagmanas na kami dati bago dumating yung project. Kasi lang, yun lang talaga, nakikita mo sa mga area namin, maayos lang talaga. Lahat. Wala ka nang iba makikita sa area. Tapos, siyempre, hindi din namin alam yung about sa mga tinatawag nilang konturin. Kasi ang isla ko balik ko. Ang sa una, paray. Mais. Dapat lang na sa umagang mais. Matag na, magaling yung panawagan na sa mga. Dapat sila
Nangayos din, hindi ba tanda. Kemudian banyak siang begitu ay kumakatundok ko deh. Kemudian buling na sa pagbuhay namin. Kaya kung may mga ribig pa sa bayan, siya mas mag-aas. Ganyan yan na yung ako kumito sa mga kuko. Hindi yan magsasunod. Hindi lang nakita mo mula yung mga tamang kinatuwa sundin mo mo ay kita mo. Ito lapad-lapad na kami sa akin. Ano daw ano kaya ang Santos na tandaan mo doon mga ginagtunan namin ito na makagulig ito ito mga tamang mandat. Kaya gusto ko rugod na daw. Ang sasada sa ito karon daw lain na ay sabot pa hindi lang sa pagsulo ba? Kaya na mga tanong, mga sawin na kukulangan dyan. Hindi ka rin may mga protesting ka na, may mga pinya, may mga sawin na marindan din kami. Kaya nag-aamod na ikita mo ay mga talungan na buwan. Nakikita mo ba na ang inaalam na bintudlo sa inyo? Sa karoon, makabulig ini siya o hindi ini siya makabulig? Siya mga karaseng kabulig. Makabulig. Sa ikalawang taon nito, lumawak ang puerto ng SLRMA sa Barangay Cristina na may 23 magsasaka sa kabuuan 22.5 na hektarya. Sa ikatatlong taon, lumawak ito sa Barangay Epero na may 10 magsasaka sa kabuuan 27.4 hectares. Sa ikaapat na taon, nagsagawa ang puerto sa Barangay Candelaria na may 16 na magsasakang nakipagtulungan na may 20 hektarya. Sa kabuuan, 1.5 magsasaka ang nakipagtulungan na sumasaklaw sa 110.4 na hektarya. So ako naging OFW, naisip ko, galang sa Manila, wala kang area na dako. So, ang naisip ko, magtanong. Kaya wala nga dito, ginabakal ang tanan mo. Kaya ang tanong ko, galing ko siyempre, ang tanong ko, yung gulay na sa tanan, sa barangay, naisip ko na magbalik sa area ko para at least sa area ko, gusto ko ang tanong kung din ko gusto. Nag-president ako, after siya mag-OFW, nabalik ako sa area ko. Kahit pa paano, nakapundal ako sa concrete na balay, at least natapos ko na akong balay dito sa Manila. Mga ilang taon na, may nakapag-open sa akin sa about sa SLRMA. Bali, ang tiyo ko na nag-approach sa akin na basta gusto mo na mag-tanong sa mga progress. Di sa akin wala nang problema kasi ako gusto ko magtanong. Di nabatan ko ang project sa SLRMA until wala gano'n naka-income na ako. Actually, ang income ko, dako-dako nag-isa na ibibig sa akin sa mga pinawala sa dalaw, sa mga needs namin, sa mga bata. Dako din ang kasalamat ko sa SLRMA na amat-amat, kasi siyempre, hindi dako ang tao sa SLRMA, pero amat-amat nag-iara na galang sa mga sake, i-expand namin hasta na
until sa hindi pa naman naubos ang 10 hectares na pero amat-amat man ito. Siyempre, kung din lang kung sa akin, ano lang ito ang binabigan namin sa Velia naman para ang namin, naubos namin 10 hectares. Bako hindi sa nagulog sa akin sa mga training, sa mga contouring, sa mga about sa mga eco na farming. Bako yun. Actually, sa processing sa mga seminar, nakaano kami sa processing sa mga prutas, about sa paghimo sa chocolate, from cacao fruits, ang saging to banana chips, tapos sa kalamansi, juice. Dako hindi sa nalulog kaya actually ano ko na adapt ko kaya ginahilo ko diba para sa mga bata. Dako inabulog. Ang sa isa na yung natudlo sa akin about sa contouring kung gaano kalayo, kung paano nagtanim, paano mo maalagaan ng isang puno like banana. Dako bigay na ibulog sa akin kung saan yung nagwao ng soccer, saan gaano kadako, kagot, pinakabulan ang sang saging. Ako bigaya, kaya nga gusto ko kung may pagkakataon ng gusto ko ibulog ko sa iba ang kaalaman ko na. Hiling ako na magtao sa kaalaman ko na natutunan ko sa SLR ko. Dapat ko nang nandun sa inyo. Dapat hindi mo na sa isipan, sa puso hindi dapat. Para na sa inyo, i-apply mo sa inyo na pangabuhi na kung ano yung natutunan mo sa dito sa SLR. Ang contouring ay isang matagal ng epektibong pamamaraan sa pagsasaka. Ito ay tumutulong sa pagprotekta ng lupa laban sa pagkaubos at pagkaguho. Ang proyektong SLRMA ay nakatuon din sa pagbibigay ng mga farm inputs para sa produksyon ng mga masasaka. Layunin ng proyekto na itaas ang kalagayan ng ekonomiya ng munisipalidad, bawasan ang pagkadepende sa monocropping at itaguyod ang pangangalaga ng kalikasan sa mga magsasaka ng tapas kapis. Sa unang taon kasi, syempre, medyo dagdag sa konting oras, trabaho kasi gumagawa ka ng content, pero bago sa pagpa-farm kasi may content na tsaka may content pa rin siya na sa kinikita mo sa pagmamais po. Mga 1 year may content pa rin siya na po. Ang pagbabago sa mga siguro nakikita ko sa pangalawang taon na. Ang una kong inamin sa konto ko is pineapple. Pineapple kasi ang nakita ko doon, malaking bagay po na sa pineapple ko na kapag ay po ako ng 15,000. Sunod doon, sa banana, medyo may pa-difference konti sa mais, pero pagdating naman sa banana, nabawi ko yun. Parang kumbaga, another income po. Malaki. So, first na, ko po, nasa 10,000 po yun. Marami na rin kami mga trainings na So, ang naitulong din sa akin sa training, mga trainings, kung paano magiging farm, hindi mo sabihin na ang dahil din sa project, tsaka tulong ng doon, mahirap sabihin na wala kang friend. Malaki siguro, tsaka sabihin ko sa iyo naman na ang naitulong ng project sa akin mula sa simula hanggang sa ngayon ng project namin. Yan po, yung bahay ko na yan, bahay ko, nakapagpatayo, malaking naitulong sa akin ng project namin kasi siyempre kung inasimulan sa pagsasaka tsaka sa income ng teacher, hindi ko naman katayo ng ganun talaga. Ganitong higit pang itaguyod ang inisyatibong ito. Nakipagtulungan ang tapas sa iba't ibang tanggapan. Kabilang nga ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Environment and Natural Resources, Municipal Social and Welfare Development Office, at ang LGU, Gender Development Office. Dito kami diri nga nag-abot
about ang budget, sa amat-amat, mga nakabulog sa ilang pangabuhi, makita na naman sa doon ang ilang sitwasyon sa amat-amat, ilang balay, nag-aarasinso, kay gabos ng naman sa testimonyo sa among farmer mo, ay kada isa gina-interview namin. Nag-visit din naman sila ma'am every weekly. Ang amon niya nga DSWM monthly. So makita din naman ma'am ang improvement sa amon ng mga ka-operator. Isa sa mga mahalagang resulta ng proyekto ay ang pagpapaunlad ng bayanihan spirit sa mga magsasaka na hipagtulungan. Well, first of all, I want to salamat sa Agats Agency ng Department of Agriculture, Nutrition and Bureau of Soil Water Management. And they've been here for almost about 5 years at aming nakikot. And they are the one, and I've been telling them to help our farmers. And after so many times of introduction nito at saka dissemination of information sa kanila, nakita nila na dapat itong tingnan kung talagang bagay sa kanila. And now, the fruits. After 5 years, nakita nila na maganda pala itong ibinunga itong contouring na ito at lahat halos ng mga farmers sa Coco ay dumaan ang kanilang kabuhayan, kumita sila, and din yung iba nakabili na ng mga motorsiklo na pagpagawa ng bahay because yung ibinulot ng kabutihan na ito sa mga mga malaki po ang pasasalamat ko sa mga taga-DSWM department na dahil po din sa protein ko, malaki pong tulong at saka nagbabago ng pamumuhay namin mag-asawa. Dahil dyan, kung nakikitan mo sa akin, maliit lang yung dyan naman yung pinapakita ko sa inyo, maliit lang yung nasa 10 lang yan. Pero ang income yan sa isang taon, sasabihin ko siya, nagigit mga 50,000 yan. Ang income yan. Maliit na nga yan man kasi ano yan eh, kumbaga integrated talaga. May kalamansi, saging, kakao, mais, may mga talong, may mga ano din yan. Basta marami po yun na malaki talaga ang pasasalamat ko sa DSWM dahil sa mga trainings na pinarating nila kasi dahil doon marami kami natutunan, lalo-lalo na ako. Ako man, lahat na trainings ko ina-apply doon. Lalo yung mga pupunta kami sa ibang lugar para lang mag-observe, makita yung mga kung anong klase ang pagiging farmer din sa isang pagsasaka din sa ibang lugar. Ay na-absent ko yun tapos ina-apply ko sa sarili ko. Kaya sabi ko din, may pangarap din ako na sana gusto ko rin sa mga lahat ng farmer sundin at gagayahan ng project ng sila lalo na dito sa atin. Pag ganito, kahit kunting area lang, kahit hindi umabot na isang hektar, sigurado ako, pag ganito ang gagawin ng isang farmer sa farm nila, sigurado ako malaking maitulong lang sa harap buhay talaga. Ang bayan ng Tupas ay patungunan sa pagiging isang bayan na kilala sa produksyon ng organikong agrikultura. Isang positibong hakbang patungo sa sustainable at environmentally friendly na pamamaraan ng pagsasaka. From day one ako nito, sabi ko, let's organize yung Barangay Farmers Association sa 58 barangays. Yan agad ang inuna ko. Now, let's organize that because that is the key important for us to give them the complete and reliable information about what is needed sa kanilang lupa. Madalas kami nakikipag-meeting, kinakausap ko itong mga farmers at ako nagpapasalamat din sa mga ayudang itinutulong sa amin ng Department of Agriculture. Okay? At ito ay isa rin paraan na makatulong din sa kanila. But sometimes, sabi ko nga, if it's possible na yung tulong na ibinababa sa amin dito, at pinakamaganda niya kung mag-uusap-usap muna tayo rito at malaman kung ano ba talaga ang kinakailangan namin dito. And sinasabi ko ito dahil mahal ko talaga ang mga farmers. Okay? Ito ang pagbuhayan namin dito sa munisipalidad ng Tapas. Halos lahat dito ang alam na hanap buhay ay ang pagtatanim. Okay? At dito ko ibinubuhos ang ating nalalaman at
nagpapasalamat ako at nabigyan ng aking mga empleyado na sa Department of Agriculture na hindi sumusurrender in spite of the fact na yung terrain namin dito ay napakahirap. The weather is another one, ang predictable ang weather dito. And yet, nakikita nyo naman siguro ang resulta na from nothing, we are able to develop something. Okay? And hindi ka natitigil hanggang dyan lang ang maabot ko lang, sabi ko nga from the start. Gusto ko ito maging modelo na maging self-reliant, masustain nila lahat ang aming ginagawa dito at kung pwede, ay kami ang magpakain sa buong Pilipinas. Which, kung kakayanin, ay talagang hindi naman imposible dito dahil sa laki ng tawag, sa laki at lawak ng aming lupa. Hindi naman binago ng proyektong SLRMA ang mga praktikal na pagsasaka, kundi pati na rin ang mga buhay ng mga magsasaka sa labas. Nagbukas ng landas patungo sa mas maliwanag at mas matibay na hinaharap. Habang tinitingnan natin ang hinaharap, tumayo ang tapas bilang patunay kung ano ang maaaring maabot sa pamamagitan ng pagtutulungan, dedikasyon at pagtitiwala sa mga kalikasan na pag-unlad. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya at agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses na